ako. Kailan umiyak? Umiiyak na sabi ni mama sa pagitan ng kanyang pagbuhok. Hindi ma, mahal ko ang mga kapatid ko. Saan sila dadalhin ni Papa? Paano kung hindi na natin sila makitang muli? Anak, magkikita-kita ulit tayo. Bakit kasi ma? Sabihin mo nga sa akin yung dahilan. Lumuluha pa rin si mama noon nung hinapos ang buko sa kanya sinabi, anak, itin mo ko. Hindi ko na kayang magtrabaho. Paano ko bubuhayin ang mga kapatid mo? Masakit sa akin na mawalay sa akin ang mga kapatid mo, pero anak, wala akong pagpipilian. Dapat nga kasama kayo nila kumalis. Pero kailangan kasi kita anak eh. Kaya makikipag-usap sana. Pwede. Huwag mo muna akong iiwan. Lumuluha pa rin pakiusap ni mama. Opo mama, hindi kita iiwanan. Mahal na mahal kita. Mas noong 10 taong gulang ako. Dalawa na lang kami ni mama sa aming barong-barong. Gaya ng tatay, nagtinda muna ako sa palengke ng pambalot ng regalo at noong bagong mag-alas 12 ay umuwi na ako. Tatandaan ko na dumaan muna sa burger stand doon at mag-take out ako ng 2 hamburger. Okay. Hindi, anuhan ko ng ano ba? Ayan o, kawayan. Napansin ko rin walang nakahandang pagkain sa maliit naming mesa. Sa kabilang bahay. Si Uncle Pino ang mayabang na asawa ni Tita Angela. Si Tita Angela naman ay nakakatandang kapatid ni Mama. Tawag na anak, ang sabi ni Mama. Walang halik akong bukas ng bahay at lumapit kay Uncle Pino. Bumili ka ng dalawang 1.5. Lubos niya sabay abot ng pera. Walang halik din akong tumakbo patungo kalapit ng tindahan. Pagdating ko sa amin ay wala na si Tito Pino. Kaya sumama na ako sa kusina nila at naroon silang buong pamilya sa kanilang komedor at masayang kumakain ng kanilang saganang Noche Buena. Ang dami nilang handa, manitsong manok, spaghetti, hamon at iba't ibang ulam na karne at maraming prutas. Ito po yung soft drinks. Ang sabi ko kay Totino sa bayabot ng pinabili niya. Sukli, pasigaw niya ang sabi. Keep the change, Tito. Pasko na nun eh. Nakatawag, sabi ko. Akin na nga yung sukli. Pilit niyang tila na galit. Parang akong inabot sa kanya ang lahat ng sukli papaligid. O, eto sa'yo. Sabi niya, sabay abot sa akin ng 2 piso. Salamat po. Sabi ko, pero hindi pa rin ako umalis. Dumaan tao. Nakaupo na noon si Mama sa bangko kaharap ng maliit na mesa. Mama, kaligayang Pasko po. Sabi ko sabay halik sa pisngi ni Mama. Pero bago pa dumako ang muso ko sa pisngi niya, ay mabilis niyang tinakpan ang bibig niya. Here Mama, oh hamburger. One for you and one for me. Napatawag sabi ko. And this is your coffee. And this is my coffee. Sabi ko ulit pero napansin ko. Pumatak na ang luha ni Mama. Ma, please don't cry. No crying on Christmas Day, you know. Let's eat now. Basta kanya ang mga kapatid mo. Narinig kong sabi ni Mama. They're fine. I think because Papa is with them. And I think they are happy together. And I am happy also because my beautiful and mabait na mother is with me on Christmas Noche Buena. And let's eat now our hamon burger. Nakita kong sumilay ang maliit na ngiti sa mga labi ni Mama dahil sa joke ko. Hindi ko lagi kausapin si English Carabao. Tama ngayon Kasi pa. naalin siya sa pag-English ko. Ang totoo ay alam kong maraming mali sa Pasko yun, Papa Dudu.
Tulungan mo kasi ako. Ayun na lang gawin ko. Sa akin noon, may kasama ko si mama. At may pagkain kami na hamon at tinapay. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator.